Blessed Thursday po to everyone. Sama-sama po tayong umawit ng papuri para sa Panginoong walang imposible.
can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Oh, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Oh, let's all sing I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Oh, I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. I believe, I believe. I believe in you. Yes, Lord God. We will be still, Lord God, and know that you are our God, Lord God, with us.
And we will continue to worship you, Lord God, this afternoon. Hallelujah. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Yes, Lord God. Ano man, Panginoon, pagsubok ang dumaan sa amin ngayon, bagyo man ito, Panginoon, o kahit anong problema, Lord God, alam namin, Lord God, malalagpasan namin ito dahil kasama ka namin, Lord God. And gaya nga ng katulad ng salita mo, Lord God, we will be still, Panginoon, because we know we have you, O God. And kasama namin, Panginoon, ikaw ang makapangyarihan na Diyos, Panginoon. And sa bawat paghakbang namin, Lord God, para mapagtagumpayan, Panginoon, ang bawat pagsubok na dumaan sa amin, Panginoon, kasama ka namin at kami ay lilipad na parang agila, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, na bibigyan mo kami ng lakas, Lord God, na kailangan namin. And maraming salamat, Lord God, dahil hawak-hawak mo kami, Lord God, sa anumang dadaanan namin. Yes, Lord God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. I will be still, know you are God. I will be still and know you are God. Yes, Lord God. We will be still, Panginoon, and know that you are God, Panginoon. You are with us, Lord God. And as we continue this fellowship, Lord God, let your message, Panginoon,
makarating, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nais mo makarinig nito, Panginoon. And maraming salamat dahil pangungunahan mo kami, kasama namin ang Holy Spirit mo. In Jesus' name we pray. Amen. So we will sing, we will dance till the earth echoes in heavens. Sing His praise till we see the other side. 'Cause we belong to the light. When the night is at its darkest, just hold on, for the dawn will soon arrive. Can you feel the winds are changing? There's a new day on the rise, and the atmosphere is breaking as the new world comes alive. So we will sing, we will dance till the earth echoes the heavens. Sing His praise till we see the other side. Can you feel, oh can you feel the winds are changing? There's a new day on the rise, and the atmosphere is breaking as a new world comes to life. So we will sing, we will dance till the earth echoes the heavens. Sing His praise till we see the other side. All right, everybody, let me see your hands. I got a feeling. Oh, I got a feeling the darkness won't last very long. I got a feeling the darkness won't last very long. Oh, you sing, I got a feeling. Oh, I got a feeling the darkness won't last very long. No, no. Oh, I got a feeling the darkness won't last very long. I got a feeling. I got a feeling the darkness won't last very long. One more time we sing. Well, I got a feeling the darkness won't last very long. Ayan, mapagpalang hapon po and welcome muli sa ating Thursday Mission Fellowship. Napakasarap talagang sa ating fellowship na umawit muna tayo bago tayo magsimula. At magandang hapon mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Again din po sa ating mga kapatid na Agila na nasa iba't ibang dako ng mundo. Mapagpala po tayo sa hapong ito at sa bagong episode ng
Usapang Mission! Ayan, binabati ko po lahat ng viewers natin today. Hello! Hello Taas po. ng energy mo ngayon, Angel. Yan, kahit maulan, di ba? Sama-sama pa rin tayo kahit sa live. Ayan. Amen. And inanyayahan po namin kayo na mag-comment para po sa interaction natin for this fellowship. Amen. At batiin mo yung mga taga-Bacoor. Binabati ko yung mga taga-Bacoor. Alam kong bahana talaga dyan. Yung mami Bahana mo. talaga. Binabati ko yung family ko. And binabati ko rin ang lahat ng ITP staff. And ganun din kay Ma'am Kat, Ate Ning, Pastora Biyaya, Amen. and Sister Olive dyan sa Australia. Hello po! Batiin mo din yung partner mo na si Jack. Yung, di ba may Jack and Jill kayo? Yes! Oo nga po pala. Maraming salamat po sa mga bumili and nag-support po sa ating live last Tuesday. Sa Yes account ko po. po yan. Sa account ni Kuya Je ng mga ITP merch. And inaanyayahan po namin kayo next week. Meron po ulit tayo Tuesday, Wow. 4 to 5 Regular na p.m. ba? Regular na ba yan? Malalaman natin sa susunod. Yan. Abangan nyo po Tuesday. Yun po. Amen. At napapansin nyo naman talaga naka-jacket kami. Ibig sabihin, ang lamig ng hapon na ito ngayon. Kaya Maulan. sana ay nasa maayos kayong kalagayan habang nanonood kayo ng Thursday Fellowship natin. At nakikiusap ako sa inyo o humihingi ako ng pabor na i-share nyo yung ating live ngayon upang mapagpala din sila sa mga mensaheng ating maririnig. Itag nyo ang inyong kaibigan, matalik na kaibigan, matagal ng kaibigan, at yung family nyo o churchmate nyo, itag nyo sila para mabuksan yung isipan nila sa ano ba yung pinaggagawa natin, bakit busy tayo, bakit bukang bibig natin lagi ay ibang bansa, ay para malaman nila ang tungkol dito sa misyon na ginagawa natin. Kaya mapagpalang hapon po sa bawat isa ngayon. At ano ba yung ine-expect natin ngayong hapon, Angel and Ina? Ano bang ine-expect natin ngayong hapon? Yes, siyempre marami tayong expect sa hapong ito at higit sa lahat, hintayin natin ano ba yung blessings or words of God natin ngayong hapong ito. Tama yan, Ate Ina. And isa din sa i-expect natin for this afternoon is syempre maulan ngayon, yung apoy. Mapaapoy pa yung pagmimisyon natin sa maririnig nating mensahe ngayong araw. Amen. At mabubuksan yung isip natin doon sa mga possibilities, yung mga pwede palang maranasan talaga natin kapag tayo ay humakbang sa pagtawag ng Diyos sa atin sa larangan ng pagmimisyon. At higit sa lahat, ini-encourage ko ang bawat isa na sa bawat maririnig nyo, testimony man o word ni Lord ngayong hapon na to, i-claim nyo yan. Sabihin nyo sa sarili nyo, ako na ang susunod, di ba? Kasi pag tayo ang dinatingan ng mensahe, nasa atin na yung blessing na yon at yung responsibility na mag-response o sumunod doon sa mensahe na taglay-taglay natin, di ba? Kagaya ni my wife, may loves, di ba? Di ba yung pagkatawag sa'yo sa mission, yung si Pastor Gani, na rinig mo lang, di ba? Nag-message. Ano ba istorya nun? Konting istorya lang. Yes, din narinig sa Access One training na you are the chosen one. Yan, dahil din teams natin last conference, we are the chosen ones. Kaya hindi tayo pinilit, tayo ay pinili ng Panginoon. Amen. Ang ganda naman ng hindi pinilit, kundi pinili. Amen. At ang daming nanonood sa atin ngayon, Angel. Ilan ba nanonood sa atin ngayon? Ang ating viewers ay 52! Wow! Hello po sa 52 52 viewers! Patuloy nyo lang pong i-share. I-share nyo pa ng i-share para mas marami pang maratingan ng blessing natin ngayong hapon. Amen. At bago ang lahat, ay basahin natin yung mga comment nila. Kasi dami na nating utang. Kasi ang dami naming hindi nabasang comment ng mga Marami nang nakaraan. bumabate. Humihingi po kami ng pasensya. Kasi talagang ang daming comment, nagsasabay-sabay, nagpapatong-patong. Hindi na namin mabalikan. Kaya ngayon, babasahin natin yung mga comment nyo. Comment lang kayo, huwag kayong mahiya, mag-ingay dyan sa ating comment box. Sige, basa na tayo, Angel. Ayan, kay Pastor Edward, maulan na hapon ang pagpapala po sa bawat isa. Amen. At mula po sa Agape Family Center, Philippines, North Zagaray,
Good afternoon, Pastor Gani, iTeam staff and fellow missionary. Shalom. Hello po. Amen. Po. Kay Ma'am Cathy, welcome to our Thursday online fellowship. Fellowship mga kapwa Agila ng International Teams. Hello po Ma'am Cathy sa Australia. Sige, basa po Hello kayo. po. Yan. At mula naman po kay Rania Slay. Amen. Praise God for this afternoon. Hello po. Kay Sister Lolita Eslao. Wow, nice couple teams and single. God bless us all today. Shalom everyone. Oh, Shalom po. Ayan, mula po sa watching from Hong Kong, Rich Valdez. Shalom mga ka-I-team. Hello po mula sa Hong Kong. See you po on November. See you po. Amen. Binabati ko si Sheila Lopez. Hello, Sheila Lopez. Nasa live po Harapan po natin kayo. ngayon. Live kasama namin. Maganda kung maila-live one ni Sheila yung ating live ngayon para makita yung ating background doon. Diba? Yes, kay Pastor Genesis naman po, mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-I-teams. Shout out Sister Angel, Pastor Gerald, and Sister Ina. Shout out po sa lahat ng GMC leaders, trainers, and sa lahat ng mga missionaries around the world. Stay safe po sa lahat and God bless. Hello po, Pastor Jen. God bless po bawat isa. At mula po kay Pastor Matthew Jr. Peralta Bugayo. Shout out ka I-team. Binabati ko lahat ng servant ni God. Kaya go, go, go lamang tayo mga ka-I-teams. Walang urungan. Shalom, shalom from Quezon City. Ang ganda naman nung walang urungan. No? Walang Parang umakbang ka na, huwag ka nang aatras pa. Ganun talaga. Kailangan yung buong tapang natin, gamitin natin sa pananampalataya natin sa Panginoon. Walang urungan. Sabi niya. Amen. Abante lang na abante. Ayan, naggagala Yan, pa kay daw si Ate Cathy ngayon. Sana all. Tama all. Ay, si Ate Biyaya pala yung nagagala. Hello. Galing naman po kay Pastor Fermin Ever Dabalos po. A blessed afternoon from God's Treasure House. I Connect Ministries and Treasure House Music, Davao. Hello po, Hello po. Treasure House Music. Treasure House Namiss na po Davao. namin kayo. At mula po kay Pastor William Caballes Jr. God is good. Maulan man ang panahon, Diyos ay nandyan ang Diyos na hindi tayo pababayaan. Blessed pa rin tayo at nagkikita-kita para sa Kanya, mga ka-IT. Hello po. Amen. At saka napakalaking bagay talaga ng live, no? Kahit maulan, nasa loob lang tayo ng bahay, ay talagang napapanood din natin itong online fellowship, di ba? So, hindi na natin kailangang bumiyahe ng malayo, di ba? Thank you, Lord. Yan, from Pastor Rolly Mirales. Good afternoon to all. Hello po. Hello. Hello po. Amen. Ito, bumabati si Pastor Romel Guevara. Sabi niya, greetings from United States of Taguig. Hello po, Pastor Romel Guevara from United States of Kamusta na po Taguig. kayo dyan? Maulan po ba dyan? Amen. Hello, Pastor. At mula po sa New Zealand, Pastora Eva Ong. Good afternoon, everyone. Uy, Hello nakarating po. sa New Zealand yung ating ano. Yes. Hello po mga taga New Zealand. Nanonood sa atin ngayon si Pastor Noel Tolentino. Amen. Hello po, Pastor Noel. Welcome po sa ating fellowship. Si Pastor Lester Tangunan. Pastor Lester, miss na Hello po po, namin. Pastor Lester. Ayan. Yan, from Queen Freedom. Hello po, I-teams from UAE. Amen. At magandang hapon po muli sa bawat isa. Alam namin na ngayong hapon ay maraming nasalanta ng bagyo at maraming dinaanan. Hindi biro ang talagang dumaan sa mga ganyan, pero di natin inaasahan. At inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin kung kayo nasa inyong bahay, tayo po ay saglit na manalangin para dun sa mga sinalanta ng bagyo at ingatan din ang bawat isa sa atin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na to na binigyan niyo po ng buhay ang bawat isa. At narito po kami at handang sumamba sa iyo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga nakararanas ng baha, ng ulan, ng malakas na ulan, sinalanta ng malakas na bagyo.
Nadalangin po namin ang iyong pag-iingat sa kanila. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpala at magbigay ng pag-asa sa mga taong ito na sa kabila ng bagyo, hindi mo kami iiwan, Panginoon. At sa iyo po namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Pare-parehas po kami dumaan sa bagyo, pare-parehas po kami nakaranas ng malakas na ulan, pero sa iyo po kami nagtitiwala, Panginoon. Sa iyo lamang, Panginoong Jesus, na nagbigay ng buhay sa amin. Maraming po salamat, ingatan niyo po ang bawat isa at dinadalangin namin na nasa maayos silang kalagayan ngayon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nakaraan pong fellowship natin last Thursday ay napag-usapan po ang Great Commission ni Pastor Daniel Bailes from GMC Bacolod. Amen. And sabi niya dito is sa Matthew 28 na Mag-go. and make disciples of all nation. And na-mention din dito na 40% ng buong mundo ay marami pang unreached people, and tayong mga Kristiyano should take part of it and do something about it. Yun. Amen. Sang-ayon ka ba doon? Yes, amen. At dito nga nabanggit din ang hashtag is thumbs up for mission. Kasi alam natin na tayo mga Kristiyano ay gagamitin talaga ng Panginoon sa iba't ibang dako ng mundo para makarinig ng salita ng Diyos. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng makauwi ng soul for His glory. Amen. At salamat, Pastor Daniel Bailes, sa napakagandang mensahe ng Panginoon na pinadaan sa iyo. So, nakarinig ng nakapanood ng live natin last Thursday, nawa ay napagpala kayo. At ngayong hapon po ay mas mabibless tayo or may bago tayong maririnig na mensahe. At ano pa to? From Australia pa to. Wow. Yes, wow. Fresh Siguro from Australia. natutunugan nyo na kung sino ang magsasalita. Siyempre yung mga sumama ng Bless Australia. At patuloy po tayo na makinig. Kung kayo po ay may notes, isulat nyo po yung mga encouragement nila. At sabay-sabay tayong mapagpala sa mensahe ng Panginoon na ihahatid sa atin ng Bless Australia team. Kaya magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po kami ngayon sa Sydney, Australia. Kasama ko po si Ate Ning, si Ate Olive at saka si Miss Cathy. We are blessed dahil marami po kaming ginawa rito sa Sydney, Australia. Una-una po ay na-explore namin ng maigi ang Sydney. At nagpapasalamat kami sa Panginoon because we have a missionary na nag-receive sa amin dito po, si Ate Tonet, na siyang naging daan para magkaroon kami ng magandang accommodation dito. And truly the Lord bless us kasi na-connect kami dun sa mga Christian churches na kung saan, yun naman yung purpose natin. Ba't kami nagpunta rito sa Australia? Para mag-connect sa mga Christian churches na kung saan ma-open din sa kanila ang global mission. Kaya timing talaga na binigay ng Panginoon sa amin yung mga connection ng mga churches. Di namin inaasahan na meron pa palang mas maraming mga tao dito na nangangailangan ng kaalaman patungkol sa global mission. Kaya nagpapasalamat kami kay Lord dahil hindi natapos kasi hindi lang mission ang ginawa namin dito, kundi nag-reach out din kami, nagkaroon na kami na opportunity para mag-visit sa nursing home. Tapos hindi lang puro mission. Meron din kaming pagkakataon na ma-explore yung mga zoo dito sa Sydney. Na nakita talaga namin totoo yung mga kangaroo, tsaka yung koala, no? Talagang yung opportunity para makapag-rest din kami dahil marami rin tayong gawain sa I-Teams, no? Sa International Teams Philippines na kala lang nila na mamasyal kami pero hindi. Deep inside, we pray for this country na maapakan lang namin ito. Maapakan natin ang bansa na kung saan dadalhin tayo ng At may bonus pa, no? May plan kami talaga na pumunta ng Melbourne pero yung mga connect parang negative. Pero we keep on praying to God. Nag-post lang kami sa Facebook na nandito kami sa Sydney. Tapos meron akong 2 estudyante sa Children's Camp. Imagine, Children's Camp, ilang taon na yun. Pero sinabi nila sa amin na
we can accommodate you. Sila pa ang susundo sa amin sa airport. At I know that the Lord will provide everything that we are needed. Sabi nga po, di ba, kung marami tayong mga pinapagawaan, Lord, siya yung magbubukas ng pintuan para sa ating lahat. Ang kailangan natin ay humakbang tayo at ang Diyos na ang magbibigay ng lahat. Kaya salamat kay Lord. We are blessed to be a blessing in this country. Ang Sydney, Australia ay para sa atin. Yeah. Magandang gabi sa lahat. Sige, at patuloy rin ako nagpapasalamat sa mga kasamahan namin ngayon, kaming apat. Ang masasabi ko lang bilang bago sa ganitong gawain, I keep on observing kapare sa Thailand na sumama ako sa Bless at sa Ignite para makita ko ang kabuuan ng buong I-Teams kasi ayoko namang nagsasayang lang ako ng oras at patuloy na sumama sa I-Teams na hindi ko talaga naiintindihan. Actually, before I left sa Philippines na, Lord, ba't ako pupunta ng Australia? Parang sa sarili ko, hindi ko kailangan pumunta dito. Pero, nakita ko, baka may plano ang Panginoon at nakita ko nga dito, di ba sa Thailand, nag-dip kami into a locals, sumama kami sa mga Thai, at the same time namigay kami ng kung ano-ano sa kanila, at para ipakita ang pagmamahal ng Panginoon sa kanila, kahit kami ay mga Pilipino at hindi nila kalahi. Dito ang nakita ko, sa kanilang tatlo, pag ako'y tinatanong, tinuturo ko sa kanila, bagamat ako'y nakikipag-usap din, may mga nakakwentuhan na iba, to promote what is I-Team Philippines. I keep on showing them yung ating web at saka yung page natin sa Facebook at nakakatuwang isipin na nai-encourage sila. Ano ba yung nakita ko dito? Different churches ang hindi pa nakakaalam. And the moment na nalaman nila, the motivation itself coming from the head pastors ay unti-unti makikilala ito dito sa Australia. At isa pang kagandahan na yung community ng mga Filipino dito ang nagpapalakas sa kanila ay napakalaking bagay na sila ay nagba-Bible study. At then nung Thursday, nakasama kami. Siyempre sabik sila sa pamilya. At yung aming presence dito ay naging malaking bahagi para sa kanila. At nagkaroon kami ng extension. In fact, meron na kaming GC. So ano ba ang maganda dito sa nakita ko? Maraming hindi alam, pero maraming may gusto dapat, di lang alam paano gagawin. And I think this, sa Sydney na to, dahil maraming nag-respond ng mga churches at the same time, paano ba yung gagawin ay well explained naman sa kanila. And looking forward pa rin na talagang ang Sydney ay gumagalaw talaga ang Panginoon dito sa pamamagitan ng I-Teams and more churches pa rin talaga ang matas. And once more, papasalamat ako for this favor at the same time sa Panginoon kasi we were able to explore na kami nagkakatuwaan sa araw-araw. May time na naliligaw. Ayun na, maghapon naligaw kami. So, pero pagdating sa dulo, nakukuha namin yung destination. Yun lang. At thank you once more. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kaagila ng International Teams Philippines. Ako gusto ko lang ibahagi sa inyo yung Word of God sa saan ba to? Numbers chapter 13 verse 30. Sabi dito, but Caleb quieted the people before Moses and said, let us go up at once and occupy it, for we are well able to overcome it. So, dito makikita natin yung sinabi ni Caleb, yung mga ibang spies sumuko na, ayaw na nilang pasukin ng land. But then, si Caleb, malakas ang loob niya at sinabi niya, we will overcome it. So, ganyan din kami. Alam namin hindi madali ang pumunta dito sa bansang Australia. Pamasahe pa lang, gagastos ka na ng malaki. And then yung mga expenses pa dito, dollars, Pero hindi namin hinayaan na diktahan kami ng amount of money. We step by faith, we step our foot forward at nagtiwala sa provision ng Panginoon. Kaya naman makikita natin ang pagbubukas ng pintuan na malaki ang oportunidad
na that we can connect dito sa bansang ito. At isang malaking pagpapala na lahat ng mga nakakausap namin ay positibo at gustong aralin ng international teams. So, we don't know kung ano yung mga susunod na kabanata, but one thing is for sure, they are excited. They want to know more, no? So, magandang simulain na yon para sa atin. So, mag-abang-abang din kayo, samahan nyo kami sa mga susunod na journey dahil who knows, kayo naman ang susunod na nandito at makakatapak sa bansang Australia. Makakakita rin kayo ng kangaroo at koala. Yes. Magandang hapon po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa Panginoon na muli nakatungtong muli sa Australia. This is our second time ni Ate B. And nakita ko na talagang palawak ng palawak. Sa simula, parang initial pa lang, At sa bawat paghakbang ng pananampalataya, pinapalawak ng Panginoon yung territories na i-conquer natin. At nakita namin kung paano ang pabor ay bumuhos. No? Talagang, nung una sabi namin Sydney lang. Pero now, binuksan ng Lord papuntang Melbourne. At sabi namin, Lord, hindi kami pupunta ron pagka hindi mo talaga to bubuksan at hindi mo kalooban. Pero siya ang nagbukas. At in fact, yung hotel na tinuluyan namin sa bandang Ruti Hill, nagulat kami, ang nakalagay sa pinto is Melbourne. Parang confirmation ni Lord na talagang pupunta kami ron. Pero walang nag-accommodate sa amin. Pero praise God, hindi kami nag-effort, pero ang Diyos ang nagbukas ng pagkakataon para makapunta kami doon sa Webes. At naniniwala kami na may gagawin ng Panginoon. Kaya para po sa ating lahat na nananalangin sa bansang gusto nilang puntahan at apakan, huwag po tayong tumingin sa anong meron tayo ngayon. Nung pumunta kami at nag-consider, talagang wala naman talaga kaming napanghahawakan pa. Pero habang nag-forward kami, binubuhos ang Panginoon ng pagpapala. Hanggang bago kami umalis, talagang grabe yung pagbubuhos ng pagpapala. At salamat sa mga kapatid natin na sumuporta, nanalangin, at tumulong sa amin upang makarating dito. Kaya naman, in-encourage ko po tayong lahat na mas lawakan pa natin ang ating pananampalataya dahil dadalhin tayo ng Panginoon kung saan nais niya tayong tumungtong at kung ano yung hihigsa ng puso natin, huwag tayong matakot. Hakbang lang ng hakbang. No? At makita natin, milagro ang gagawin ng Panginoon bubukas sa ating right before our eyes. Kaya naman nakakatuwa na magtiwala sa ating Diyos dahil buhay siya. Amen. Amen. At punong-puno tayo, napagpala talaga tayo dun sa mensahe ng ating mga kapatid na nasa Australia. May nagtanong nga doon, malamig po ba dyan? Hindi naman nalata, di ba? Kasi naka-jacket. Joke lang. Ayan po, talagang nakita natin na sumunod sa tawag ng Panginoon sila Ate Cathy na tingnan yung lugar ng Australia. At maganda na mabasa naman natin yung reply ng mga nanonood sa atin ngayon. May mga tumatak ba sa inyo dyan na comments nila? Ayan, mula nga po kay Pastora Florida Caleja Mandak. A blessed afternoon to everyone. God is our refuge, a very present help in times of trouble. Yan. Kay Sister Ning naman, Sister Neng Ortega Quizon, sabi niya, we are Caleb in spirit. Since na banggit ni Ma'am Cathy yung sa Numbers 13. Amen. At talagang pag tinignan natin yung Numbers 13, dyan inutos ni Moses na spy yung land of Canaan. Alam naman natin na yung land of Canaan, ito yung lugar na ipinangako ng Panginoon
sa mga Israelita na flowing with milk and honey, di ba? Nakita natin na pinaispayan na, pinapunta yung mga leader ng bawat tribes of Israel. May natatandaan ba kayong pangalan dun sa 12 leaders of tribes na yun na pinapunta doon sa Canaan, yung mag-spy? Joseph and Caleb. Caleb and Joshua. Diba? Bakit kaya hindi natin matandaan? Kasi kung mababasa natin yan, reporting time na yan yung Numbers 13, verse 30, di ba? Numbers 13, verse 30. Ang report kasi dyan ng mga ilang leaders ng tribe ay negative. Meron pa nga silang sinabi na parang tipaklong lang daw sila pag pumunta doon. Kaya naman puro negative yung report nila. Pero itong si Joshua at si Caleb, kaya nga natandaan natin kasi sila talaga yung nagtiwala sa Diyos na hindi, sabi niya dun sa 13, silence the people before Moses and said, we should go up and take possession the land, for we can certainly do it. Ibig sabihin, alam nilang kaya nila sa tulong ng Panginoon. At kung ikaw papupuntahan ka sa ibang bansa, di ba? Tapos nakita mo yung mga challenges doon. Ano ba yung magiging reaction nyo? Kayong dalawa, ano ba magiging reaction nyo doon? Amen. Ako, matatakot talaga ako in terms ni na Caleb. Pero, if alam ko, nakasama ko ang Panginoon, go for it. Walang imposible sa Panginoon. Amen. At yung mag-open ang connection, siyempre, si Lord yung gagawa ng daan. At siya yung magiging ilaw natin kung saan man tayo. Hindi na tayo pababayan. Amen. 5-star ka dyan, loves. Yes. At nagpapasalamat kami doon sa Yes. mga nagbigay sa atin ng star ngayon. Sino ba? Blessings po. Sister Julie Rodriguez. Julia Rodriguez, salamat po sa God bless pastar you, nyo. pastor. Ayan. Salamat po. God bless you po. Ikaw, Angel, ano ba ang magiging reaction mo? Akin din, yun din, kakabahan, syempre, wala tayong idea kung anong meron sa pupuntahan natin. Ang alam lang natin is, tinawag tayo ni Lord para pumunta doon sa lugar na pinagdadalhan niya tayo. And, ayun, at alam natin na may Diyos tayo, kasabi nga ni Ate Ina, and kahit ano pa man yung pagdadaanan natin, alam natin may purpose si Lord. Kaya, yun, hakbang lang tayo and tiwala lang kay Lord. Yun. Amen. At kailangan taglayin natin yung puso ni Caleb, ni Joshua na handang sumuong, handang labanan yung takot nila para sumunod sa tawag ng Panginoon at para ipaglaban yung blessings na para sa kanila. Bakit po? Kasi po, ang turo sa atin sa international teams o kahit sa istorya ngayon ay ang blessings ay hindi hinihintay. Di ba? Ito ay ipinaglalaban. Ito ay pinupuntahan. Kaya siguro ang iba hindi nila maranasan yung blessings ay talagang dahil napupuno sila ng takot. Pero kapag pananampalatayang nangibabaw sa bawat isa sa atin na nananampalataya sa Panginoon, makakayanan natin yan. Hindi sa sarili nating lakas, kundi sa Diyos na kasama natin. Dahil nga, lagi natin sinasabi, walang imposible sa Panginoon. Kaya i-apply na natin yung faith natin, yung tapang natin sa pagsunod sa Panginoon. Diba? Saan ba natin yan i-apply, Angel? Tingin ko, hindi. Sa darating na Hong Kong Conference, this November 27 to 29. Mag-register na. May singit mo pa yun, ha? Ang galing mo naman. Cum laude ka dyan. Amen. Yes, register na kayo. Pero may bacolod pa. Mamaya announce natin yan. Mamaya, unahin niyo muna yung bacolod. Ayan. At isa dun sa nabanggit nila ay pumunta sila sa Australia. Ito yung mga ladies na nag-mission sa Australia. Sila Ate Cathy, si Ate Biyaya, si Ate Ning, at si Pastora Olive. Nabanggit nila yung about doon sa connection, di ba? Parang sabi nila, pumunta sila doon para mag-connect o spy yung land para in case na marami pang pupunta doon, is i-ready na tayo ng mga susunod na pupunta doon sa mga gustong pumunta sa Australia. 'Di ba? Ano bang dating sa inyo ng connection na sinasabi nila?
Napakagandang nila Ate B na connection. Kasi also with us, naranasan din natin yung how God connect us sa mga kapatid natin na nandun sa promised land niya. Remember nung nag-Thailand tayo for the first time sa Bangkok about kay Pastora Eva. Yan, yung 3 days pa kami bago kami bumalik sa Manila. Tapos wala tayong idea kung saan kami tutuloy. Pero God opened doors of ating connection sa kapatid natin na nasa Bangkok, kay Pastora Eva Cudjo. Good afternoon, Pastora, if you are watching here. Yeah, she is, Pastora na Black Americans na may church sa Bangkok. Kinonect tayo sa Bio Sister, diba? Yan. At ngayon, Andun. sila Ate Cathy ay Ganon din nakakaranas. ang Ang dami naranasan nilang ng mga connection. Pinaranas ngayon. sa kanila ng Panginoon. Yes. And Kaya God is so good. Kaya huwag tayong mag-alala kasi alam mo si Lord kapag humakbang ka, yun talaga mararanasan mo at may personal testimony ka how God works in mission. Ikaw ba, Angel? Ano mong napulot mo dun Yun, sa so, testimony? yun, additional connection. lang din na through connection, syempre, doon tayo nag-establish ng relationship sa mga taong nandun. Mga existing churches na pwede nating mapagtanungan, di ba, na kasi sila nandun na talaga. And through that, nagkakaroon tayo ng ideas and mas nalalaman natin kung ano yung dapat natin gawin dun sa lugar na pagpupuntahan natin. Amen. At yan yung purpose talaga ng We Bless the World program natin. Pag pumunta tayo sa isang bansa, ay ang hanapin agad natin ay yung mga tao na pwede nating mapagministeran at pwede nating kumonek sa atin para hindi maging ganun kahirap yung pagpunta natin sa bansa. Kasi may kilala na tayo, may mga Christian churches na nagsasabi na o-open yung kanilang mind about mission. Ang ganda sinabi nila doon na hanggang ngayon pala ay hindi pa masyadong open sila about sa international teams. Ngayon, kumakausap sila doon ng mga churches at nakita nila na interesado yung mga Christian churches doon na umakomodate ng mga missionary kagaya natin. Kaya claim nyo na, kayo na susunod na pupunta ng Australia. Amen. O kaya kahit sa ibang bansa. Alam naman natin na kapag yung pananampalataya natin ang nangibabaw, paghakbang natin, yung mga blessings, yung mga himala ay mabubuksan, di ba? At isa pa doon, nag-explore sila. Nakita ko, ang dami nila talagang napuntahan. Napakaganda talaga ng Lamig na lang sila kasi puro yelo yung inihigaan nila doon. Wow. Explore the land. Isa din yan sa goal natin pag sumama tayo sa Bless the World program. I-explore yung lugar, parang mga Israelita, in-spy nila yung land, nakita nila na napakaraming blessing, napakalalaki ng mga bunga ng mga puno doon, napakalaki ng mga prutas doon. At ganoon din tayo. Ngayon nakita natin sa istorya nila Ate Cathy na napakaraming blessing. Ang hinihintay na lang nito ay pumunta tayo para makamtan din natin yung mga blessing na naghahantay para sa atin. Di ba? Ikaw, kayo pa sa inyo, ano bang dating sa inyo? Yes, yung sa pag-explore, di ba, dyan din na nabubuksan yung na nagiging aware tayo sa lugar na kung nasaan tayo dadalhin ni Lord. Ayan, katulad dun sa Australia nga. And marami tayong dito din napapractice yung faith natin kasi sa pagpunta natin sa mga lugar, nabanggit din doon, 'di ba, naliligaw sila. Ayan. At least 'di ba? Pero nakakarating naman. Si Angel lang hindi naligaw kasi alam naligaw din ako. Kaya ayun, expect sa nyo Singapore na. ka pa naligaw. Yes, maganda ang pinagligawan. Maganda yung pinagligaw. Ayun. Ibang bansa. Sa Singapore pa naligaw. Alam mo, pag naliligaw, ibig sabihin may tinuturo si Lord. Kaya may Yes. mamimit ka na tao para maranasan mo yung blessing. Amen? Yes. At ano nga? Ayan ako, nag-explore naman ako last. I experience sa Cambodia. Nag-explore kami and then, siyempre yung times na to for explore, hindi lang para mamasyal tayo, pero to win the soul. Yan nga.
katulad ng sinabi nila, Pastora Olive, na may mga nakakausap sila at hindi lang kausap, kundi yun din, meron ding encouragement how God is and who is God to them. Diba? Yun lang. Amen. At napaka-malaman ng ating pag-uusap ngayon. Sigurado, ang dami ng Yeah. comment ng mga natin, missionary na nanonood sa atin. Sige, basa tayo ng mga comment kahit dalawa, Yes, tatlo. hello po. Muna po kay Bishop William Ogis. Amen. Australia is for Jesus. Hey. I will be in Australia one day. One day lang po ba? Or, di ba yung pagtapak Di natin? one day lang. Kasi Yan. syempre, Pagtapak doon and explore na natin lahat. Tulisa. Amen. Amen. Pinangaralan mo pa si Bishop. Enjoy lang po natin. Hindi lang one Hindi, day. Bishop. Bishop. Kumusta po? Hello po, From Bishop Silang William. Cavite. God bless everyone po, Bishop William. From Sister Neng Ortega Quizon again. Sabi niya, Amen. Start na po yan ng ating Australia IT Mission Base. Yes! Wow! Nakaka-excite po, di ba, na nabubuksan yung iba't ibang bansa kung saan tayo pwedeng tawagin ni Lord. Amen. Amen. At mula po kay Pastor Alejandro Lapitan, hi po, blessed day watching from Roman Eastern. Tama. Amen. Meron pa ba kayong mabasa kasi yung sa akin? Yes, natapos na. Ito po, from Jerry Delphine, trust in the Lord with all your hearts from Proverbs 3:5. Hakbang lang kaagila. Go, go, go. Amen. Sabi ni Roslyn Ra, sabi, nasa Vietnam po kami ngayon. Kararating lang namin from Cambodia. Amen. Wow. Talagang ini-explore nila from Tumatawid. Cambodia to at sa Vietnam. Vietnam. Tapos, baka mag-Thailand pa sila. Yes, Hindi ko lang yes. alam kasi malapit na yun dun. Wow, explore the land and Amen. win the soul. Yun ang ating mission for Christ. Amen. At nakita naman natin dun sa testimony at message nila Ate Cathy na hindi absent yung challenges. Diba? Yung mga pagsubok. Kasi una nilang challenge doon, sabi nga, hindi ganun ka mura yung ticket. Yes, Yung process nila, diba, hindi ganun kadali. At nakita naman natin na hindi sila nagpatalo doon sa takot na hindi na ba ako aabante porket wala akong ganito. Diba po? Sinasabi ng away na wala ka naman yan, wala kang ganyan. At napakalaga na harapin natin yung challenge, diba? Kasi kung gaano kalaki yung nakaharang, ibig sabihin, gano'n din kalaki yung binabantayan. Ibig sabihin, napakaraming blessing na tinatakpan ng malalaking challenge na yan. Di ba, Angel? Yes. Kaya, face the challenge, harapin natin, and huwag natin kakalimutan na kasama natin ang Lord. And sa paghakbang natin, dito tayo unti-unti magbubukas yung mga blessings and iba pang purpose ni Lord sa atin sa pagmimisyon. Amen. Yes. Ayun nga, lagi sinasabi sa atin ng ating Executive Director, Pastor Gani, na hindi sukatan ang laman ng wallet. Amen. Kasi walang laman yung wallet. Yeah, wala man naman yung wallet natin. Pero, bukas naman ang kalangitan at laging buhos ang pagpapala. Kasi yung sinabi ni Ate Ning sa kanilang testimony na bumuhos ang kanilang pagpapala doon pagdating nila sa Australia. Hindi sila nakabase kung gaano lang kalaki yung budget nila o kung gaano kamahal yung mga bilihin doon. Kasi hindi talaga biro ang mga pag nasa ibang bansa ka nga, huwag kang magko-convert kasi sakit ang ulo mo. Pero God is so good Naman. kasi lahat provide niya. At hindi lang financially, siyempre yung mga accommodation natin, ayan, provide yan ni Lord. Kaya huwag tayong matakot harapin yung mga challenges na yan. Kasi nga, every footstep, there was a big blessing. Amen. Yes. At hindi lang sila sa Sydney. Ngayon ay pumunta na sila sa Melbourne. Melbourne. At isang storya na naman yan na alam ko ay ikukwento nila kung bakit sila nakalating ng Melbourne. Yes, and isingit lang din natin yung hashtag natin today na Fight for your blessings! Hindi hinihintay ang vlog pagpapala, yan ay ipinaglalaban. Yes. Amen. Kaya kailangan meron tayong fighting spirit pagdating sa mga challenges na yan. Amen. Sa paghakbang natin sa pagsunod
sa tawag ng Panginoon. At last na lang, makita natin na after nilang Patient Challenge, ini-enjoy na nila yung blessings Yes. habang naglilingkod sila sa lugar na pinagdalhan sa kanila ng Panginoon. Nakita ko nga doon, nakahiga sila sa sa ice, diba? Sa yelo. Talagang bibihira talaga ang mga Pilipino na May nag-comment din na may makapunta doon. snow pala sa Australia. Wala po, kangaroo lang po. Pinali na. May kangaroo and koala. Koala. May snow din po Yes. pala. Wow. Blessed experience. Tsaka sabi nga, nakakaingit naman. So, wag tayong mainggit. Kundi, sabihin na lang natin, ako na ang susunod sa mga yan. Kasi naihanda na nila yung pupuntahan natin. Alam na natin na meron na silang na-establish na connection doon, na open na yung mission field doon sa Australia. At tayo naman, i-claim naman natin yung blessing na yan, na tayo din ay makakaranas din. Taglayin natin ang tapang ni Joshua at saka ni Caleb na handang sumuong, 'di ba, sa anumang pagsubok, anumang higante. Taglayin natin 'yan. At dahil kasama natin ang Diyos na hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin, 'di ba? Yes. Amen. Ayun, magandang hapon ulit. Anong time na? 5:56. 4 minutes na lang. Ay talagang matatapos na naman ang live ito. Ang dami pa namin talagang gustong sabihin. Kasi talagang ang daming word ni Lord sa amin. Yes. Talagang ito po, ipopromote na po namin ngayong hapon na to ang WAM. Wow! Worship and mission on Saan ba yung gaganapin ang worship and mission? Sa Cuneta Cuneta Astrodome. Astrodome. Kita-kita po tayo on At January. dito sa WAM ay talagang makakasama natin yung iba't ibang Yes. worship team na from iba-ibang lugar pa sa Pilipinas. Yes. At makakasama din natin yung mga speaker about mission, about mga leader na magme-mensahe sa atin upang magpaapoy sa ating puso sa pagmimisyon. Kaya ini-invite namin kayo sa January 18, 2025. At ngayong September po ay 250 pesos lang ang ticket. Kaya bumili na kayo, punta na kayo sa mga GMC leaders nyo na nagbibigay ng ticket. Kaya, And kaya sumama din po kayo sa ating mga Bless the Word program para ma-experience nyo po and have your own testimony how God's moved sa ating mga Bless the Word program. Katulad po meron tayong Bless New Zealand and Bless Thailand. Bless Thailand is coming. Dalawa yun. Yan, dalawa. From Saburi and Bless Bangkok. Yan. Amen. Angel? Yan. So, sa lahat ng Christian churches dyan, we are encouraging you na alam namin na napupulfill naman yung pag-equip natin sa mga Christians sa loob ng churches, and wag lang sana manatili sa ganon, kundi i-encourage din natin sila na lumabas and mag-take part sa mission to share the word of God. Yan. Amen. At yun din, challenge din sa atin na tayo ay humakbang. Ngunit lagi sinasabi sa atin sa araw-araw na lagi natin kasama ang Panginoon. Kaya we invite everyone to go on global missions at meron tayong Global Mission Summit Bacolod this coming September 27. Magkita-kita po tayo at mapaapoy ang bawat isa sa paghahakbang sa Panginoon. Amen. At iimbitahan din namin kayo na mag-support sa ating ministry sa There is Hope program ng International Teams Philippines. Magkakaroon po tayo sa Bacolod ng Bless the Pastor and Bless the Faith. Kaya naman ngayong hapon na to ay maraming salamat at nakasama na namin kayo sa isang oras ng blessing ng Panginoon. Kaya mga kapatid, aabante tayo! We will bless the world!